magandang araw sa lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech. Once again, I'm coming back. Sa lahat ng aking mga tagapagpanood, sa aking mga followers, sa aking mga supporters, sa lahat ng mga nagsusuporta sa aking channel, sa lahat ng mga kapwa ko technician, electronics technician, tech vloggers, YouTubers, my friends and my classmates, good day sa inyong lahat. Ito na naman tayo. May gagawin tayo bago ang lahat, bago natin simulan at pagpatuloy ang ating mga ginagawa. Ako po ay nakikiusap na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na. Tulungan niya akong mapalago ang aking channel at nang marami pa tayong mabahaginan ng ating kaalaman. Yung video natin ngayon ay tungkol sa Bluetooth speaker. Muli, ito na naman yung mga palagi nating ginagawa ngayon dahil usong-uso yung Bluetooth speaker. Ito ngayon yung A1 audio. So, yung nasisira palagi ay yung kanyang charging pin. So, pinagawa na daw sa iba, dinirekta. Ayan o, may nakalabas ng dalawang wiring. Iwan ko kung anong wiring yan, pero titingnan natin kung ano yung mga wiring na nandyan. Okay, so okay, yan. Okay, tingnan natin. Wow. Ang galing ni yung battery na wiring. Ayan o. Yan. Wiring ng baterya yan yung pinalabas. Anong gagawin nila? Kung pinalabas nila doon sa may butas ng charging pin, i-charge nila yung battery. Paano naman ma-charge ang battery? Hindi naman magagamit dito sa unit dahil tinanggal. Okay? So, tingnan natin ngayon yung kanyang baterya. Kung yan, kung may laman ang baterya. Hindi makita yung kanyang number. Bahala na kayo dyan kung makita. Sasabihin ko na lang kasi gabi na. Sa gabi ng lagim. Dito na naman tayo magpupuyat dahil hindi magawa at maayos sa araw dahil maraming pinuntahan. Kaya ito na naman tayo sa gabi gagawa. Okay, check natin yung kanyang baterya kung may laman. 0.030 plus. So ibig sabihin 00 yung kanyang baterya. Ibig sabihin dahil nga nalabas na short, wala nang natirang power. Okay, at ito yung kanyang charging pin, pinanggalingan. Wala nang charging pin, wala na, missing na. At ito yung nabaklas. Ayan, nabaklas. Kung makita, kung hindi man, bahala na. Ayan na, nabaklas, wala na. So, tanggalin natin. Titingnan natin kung magawa natin ang paraan. Ayan. So, ayan. Kakamayin lang natin kasi pinagawa na nga sa iba. Malambot na siya. Malambot na. Kasing lambot ko. Ay naku, ayan kasi. Ang lambot na ng nut. Kasing lambot ko na. Ayan. Okay. So, hindi natin mahinang dito. Dahil nga ay merong sagabal na may tama pa ng panghinang, soldering iron. Yata nakatama dyan.
So tatanggalin natin itong volume at saka itong socket, no? So para makasigurado tayo na hindi tayo magkamali sa pag balik mamaya, dahil nga tayo ay nag-video at baka makalimot tayo mamaya. So ang gagawin ko ay pipicturan ko para sa pagbalik ko ay mabalik ko ng tama. Okay? Okay, ayan. So dyan lang kayo at tatanggalin ko muna itong kanyang volume control. Okay, natanggal ko na yung kanyang yung kanyang volume at saka yung socket. Ito na silang dalawa. Lagay natin dito sa lalagyan. Tapos ito nalinis ko na rin ang pinagtanggalan. Nalinis ko na yung mga butas-butas dyan. Ayan kung makikita nyo. Ayan yan, tagos. So nalinis ko na yung mga butas dyan. At nakapili na rin ako ng ating charging pin na ilalagay. At ito na nga siya. Okay. So kuha tayo ng ating mechanical tweezer at ating ipitin para mahinang natin. Okay. So lagyan lang natin ng soldering paste. Ayan. Tapos para dumikit siya ng lagyan natin ng soldering paste at lagyan natin ng lagyan natin ng soldering lead para hindi na siya matanggal. Ayan yan, pag nadama mo yung init dito sa daliri, ibig sabihin madikit na yan kasi naluto na yung kamay mo, ang daliri mo. Hindi, naluto na yung yan, aray, naku, ang init kasi ginagamit ko yung aking pandama. Yan, para pag na feel ko or nadama ko na mainit na siya, ibig sabihin nun ay tumama yung aking panghinang, yung soldering iron ko doon sa kanyang pinaghihinangan, dahil nga yung init ay tumagos. Okay, ayan na siya. Yan, lagyan natin ng hinang yan para kasi pag nandun yung pag nandito yung kanyang yung sakit na pula sa baterya, ay hindi tayo makakilos ng maayos. Okay, so ayan na, nahinang na natin at atin pa itong lagyan ng hinang na para madumikit lalo dito sa kanyang metal na metal ng ating charging pin. So hinangan lang natin, dandahan lang, baka matunaw yung plastic. Ayan, kasi kanina sa baba tayo. Ayan. Ayan. So check natin kung dumikit siya sa ating metal. Check natin ang ating, hindi siya dumikit. So kailangan natin lutuin, maluto siya. Ayan. Ayan. Okay. Ayan siya. So hindi na basta-basta matanggal siya dahil meron ng dumikit na hinang. Siguraduhin lang na luto yung kanyang yung pagkahinang mo. Yan. Tapos ito na ulit. Yan. Maghinang tayo ulit dito. Okay. Linisin natin ang ating pinaghinangan. Linisin natin, tanggalin natin yung kanyang soldering paste. Yan, linis na. Hayaan mo na kung makapal yung hinang
parang pangit yung pagkahinang. Mas pangit pa yun sa mukha ng naghihinang. Yan. So dito na tayo ngayon sa pinaka maliit na hinangin, yung kanyang mga maliliit na pin. So hindi ko yan makita pamagitan ng aking, kahit naka reading pa ako or naka glass pa ako. So ito na lang ang gagawin ko, ay magdo-double glass na ako. Magigiba na yung mata ko. Yan. Tapos hinang natin. Ayan o. Lagyan natin ngayon ng lagyan natin ng soldering paste para lalong dumikit. Ayan o. Soldering paste. Tapos yung isa may putol. Yung putol na yan, yung idudugtong natin. So okay, dito natin ngayon magagamit ang tinatawag na mechanical tweezer. Yung matutulis at maliit yung dulo na ating pang ipit sa ating magnet wire na idudugtong. So ito yung kahalagahan ng tinatawag na mechanical tweezer sa mga dukutan or sa mga panggipitan na hinihinang. Doon natin siya mapakinabangan, yung mechanical tweezer, sa maliliit small space na So kung wala tayong gamit, yan, pag wala tayong gamit, sigurado tayo na mahihirapan tayo. Magawa, pero mahihirapan tayo. Okay, so nahinang na natin, nalagyan na natin ng jumper, yung na walang trace or tracing pad. Kaya ang gagawin natin ay ginagamitan natin ng itong pang jumper natin. Dahil maliit ito at malaki yung circuit, dinubli ko siya. Yun lang yung technique. Ganyan lang, ito lang ginagamit ko pang jumper dahil ito naman talaga yung purpose niyan. Yun lang ang ginagawa ko. Pag makapal, dinudubli ko siya. Pag manipis, siya yung ginagamit ko. Single lang. Pero pag makapal, dinudubli ko yan. So ito na. Susubukan na natin kung aandar ba siya. So ibalik ko na muna itong ibabalik ko na muna itong socket. Dito nga sa sinabi ko kanina na pag hindi ko tinanggal itong kulay pula na socket na yan, hindi tayo makapaghinang. Kaya sabi nila madali lang, hihinang lang, nawala lang, missing lang yung charging pin, papahinang lang, palalagyan lang, madali lang yan. Pero hindi ganun kadali, kasi may tatanggalin ka pa na volume control, may tatanggalin ka pa na socket para makapaghinang ka doon. Kasi pag hindi natanggal, hindi ka makapaghinang. Yun lang yun. Okay? Ito na tayo. Ngayon, natapos ko ng ihinang, nalagyan ng charging pin, at nabalik ko na yung volume control tsaka yung socket. Pero bago ko sana ibalik dito sa kanyang pulang socket para sa battery socket, dahil may pangalan naman na battery socket, battery plus. Okay, so siniguro ko muna yung battery kasi pinalabas doon kanina sa butas. Kaya dapat kong ma-check, masuri, matignan kung bakit pinalabas at kung ano yung wire na pinalabas. So nakita ko ang pinalabas ay wire ng baterya, at ito ngayon yan, yung pinakamasaklap, ganito yon. Yung baterya kasi nito merong charging amplifier na dito built-in. So nung makita ko,
Ayan o, sunog na sunog. Ayan, pumutok, mausok, maitim. Kung inyong makikita, maitim na siya. At, ayan o, maitim at may usok. Sunog. So, yun ang problema natin. Kasi, nasunog siya. Ngayon, titingnan ko siya kung magta-charge, kung okay pa yung circuit nito. Pero sa palagay ko nga hindi na, kasi sunog na nga. Tsaka yung nakabalot sa kanya ay nabutas na nga. Ito, sunog na. So titingnan na lang natin kung ano ang kailangan dito. Kasi baka sayang yung ano natin, yung effort natin sa paggawa kung hindi na ito magawa, kasi pinakialaman eh. Yun yung sinasabi namin ng mga technician. Okay, may YouTube, pinapagalitan yung mga tech vlogger na YouTuber na maraming mga naging marunong sa DIY dahil may sinusundan na mga YouTuber. Pero ito yung resulta. Titingin-tingin sa YouTube kung anong gagawin, ayun. Itong resulta, nga. Ayan. Pero ang importante, kasi Kuya Dudoy ay kahit na iniwan tayo, ay binalikan tayo. Kaso lang, masakit lang sa kalooban dahil may nakialam. 'Di ba, Kuya Dodoy? Yun nga minsan yung sinasabi ko sa iyo, makinig ka. Kasi mas matanda ako sa iyo, 'di ba? Oo nga, Kuya Dodoy, pasensya na at ganyan yung mga nangyayari sa atin. Okay lang, sa uulitin, Kuya Dodoy, susundin na kita. Yun, salamat at natauhan ka rin. Yun yung kasama ko palagi, si Kuya Dodoy, nagbibigay sa akin ng payo, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng advice, kung anong mga dapat gawin, kinakausap ko siya. Oh, okay? So, titingnan ko muna ito yung baterya, kung okay ba ito. Pero putok na yung IC. Sige lang, tingnan muna natin, okay? Standby muna kayo dyan. Next nating step, dahil nalagay na natin lahat, na ibalik ko na yung volume na tinanggal ko at yung socket, nakakabit ko na yung charging pin. Ito na ngayon, kinabit ko na yung charging ang charger niya, at ito ipa-plug natin. Monitor natin dito kung meron siyang gagamit ulit tayo ng ating palaging ginagamit na jumper clip. Lagay natin dito sa negative. Yan, nakalagay na sa negative, at ito yung kanyang positive pin. I-charge na natin ngayon. Saksak natin yung charger kung meron bang voltahe na lalabas. Kung okay pa yung charger, okay pa yung circuit. Okay, yan, meron na siyang 4.91 volts. Okay na, ready to charge na siya. Pero dahil may sunog itong ating circuit ng charger niya sa kanyang battery mismo, ay susukatin natin ngayon yung kanyang baterya kung meron siyang supply. Okay, so yan o. Yan, testing natin yung baterya kung may laman. Meron siyang laman na 3.15 volts, at kung dito tayo sa ating wiring ay 0 volts siya. So ibig sabihin nun ay ayan, okay, ito papunta dito, yung papunta dito yung kanyang sunog. So tingnan lang natin kung merong pumapasok dito na voltahe. So ikabit natin yung kanyang dito lang muna natin ilagay sa baba para
hindi tayo mahirapan doon sa paglinang sa kanyang sakit. Okay, lagyan natin ng ating soldering paste para mabilis kumapit yung ating soldering lead dito sa ating sakit, sa ating wire na hihinangan. Ayan. Tapos, kapit natin dito. Yung kanyang negative ay, ito naman, may tanda naman siya. Lagay natin dito yung negative. Lagay natin dito yung kanyang positive. Ayan. Tapos, tingnan natin kung meron nga siyang walang supply. Ibig sabihin mula dito sa baterya ay walang lumalabas na voltahe. Kahit i-charge natin, yan, meron 4.9. So nakadiretso na siya mula sa baterya, mula sa charger papuntang baterya ay 4.9. Dapat kung 3.15 yung baterya natin, to pag 3.15 kanina, yan o, meron siyang supply na 3.15. Dapat itong 3.15 na supply na ito ay magiging 4 ano na din yung paglagay natin sa ating charger. Yan, lagay natin, yan o, 13.15 pa rin at hindi umaakyat. Ibig sabihin, dahil hindi umaakyat, yung hindi tumataas yung voltahe mula sa ating charger, yung pumapasok dito na naka-indicate na charge siya ay yung mula sa ating charger na umilaw ito. Tapos ito naman yung baterya natin ay yan o, 3.15 pa rin, hindi tumataas. Ibig sabihin, yung sunog na yon sa kanyang circuit dito na maliit ay talagang sunog at sira dahil hindi pumapasok yung charger natin dito sa ating baterya. So confirm na sira itong nasunog. Yun yung i-check natin. Susubukan lang kung magawa, pero kung hindi, dapat wala akong stock dito na ating pang charge sa so mag-order pa tayo, matagalan pa. So titingnan ko na lang kung pwede, kung anong magawa. Nag-charge tayo kahit maikli, pero kung pumasok yung charger doon dito sa ating baterya, sinisiguro ko na dapat tumaas itong ating supply. Pero kung titingnan natin, zero pa rin. Ibig sabihin, yung mula dito sa baterya, palabas dito sa wiring, papunta sa ating module, ay walang lumalabas na voltahe. Ibig sabihin, wala ding papasok na voltahe dito sa baterya mula sa ating charger. So, hindi ko lang alam kung saan ako makakuha ng pangpalit dito or kung ano yung magagawa natin. Kasi ito, automatic ito pag napuno, hihinto ito. So, mahalaga tong charger na ito. Nandito yung controller sa ating mismo nakadikit sa baterya. Yung charging module niya. Okay, so wala tayong magawa. Kasalanan naman nila na pinagawa sa iba. Kasi kung pinatingnan lang sana sa hindi lang sa akin, sa iba na legit or marunong gumawa, ay hindi sana nangyari ito na nasunog ito. Okay? Tinanggal ko na ngayon, kung makita dito sa ating camera, iwan ko lang, ayan o, ito yung sunog na sunog. So, linisin ko muna para makita natin. Butas na yata. Iwan ko kung anong kinabit dito na bakit nasunog to. Kuya Dudoy!
Ano yun? Samahan mo nga ako dito. Tulungan mo ako. Sandali. Ihing-ihi na ako. Sige Kuya Dodo, hintayin kita. Ito nga siya, oh. Nalinis ko na. Kuya Dodoy, halika dito. Sandali lang. Okay. Ayan, oh. Tingnan nyo. Butas. Mga butas yung IC. So, confirm sira ito. Hanapan ko muna. Kukuha lang ko ng ibang gamit. Mahaba-habang usapan to. Kasi napasubo tayo. Pero napaisip lang ako kasi 3.7 din itong sa cellphone na battery na lumubo na. Susubukan ko lang kung pwede ditong ikabit. So sa Cherry Mobile to. Tingnan na natin kasi may piyesa din ito sa loob. Subukan ko lang kung okay, kung pwede ba. Kung pwede siya. Okay. Ito siya, oh. Ayan. Titingnan ko lang kung pwede. Kung hindi, di hindi. Okay. So, ito siya. May piyesa din ito. May mga laman-laman din. Tingnan lang natin kasi kakabit natin dito yung kanyang battery. Okay. So, mahaba bang ano to? Tingnan lang natin kung pwede. Kung hindi, kukuha tayo doon ng iba pang mga battery ng baterya ng cellphone na pwedeng magamit pa. Okay, naputol na ito. Tingnan natin kasi naputol na nga kung saan dito yung negative at positive. Ito ay akin lang ano, kung pwede ha. Kung hindi, di pasensya na. Okay. Tingnan natin kung saan dito yung kanyang positive at negative. Wala na. Yung baterya wala na, ubos na. So ito yung positive. Kasi pag binaliktad natin ito yon. Pag binaliktad natin may negative sign. So dito tayo. So, ibig sabihin, ito yung kanyang positive. Dito. Ayan, oh, may sign naman ng positive. O, subukan lang natin kung pwede. Okay. Lagyan lang muna natin ng wiring. Ito yung positive at ito yung negative. Subok lang naman kung pwede. Pakita lang natin yung ating kunting nalalaman kung uubra ba. Okay. Yan. Ito yung positive. Lagyan natin ng wiring. Hanap tayo ng wiring. Medyo mahaba lang ng konti. Pero subok lang naman. Wala naman mawawala sa atin. Okay. Dito tayo ngayon sa positive. Yan, lagay natin dito. Hindi na muna natin putulin yung mga excess wire or sobrang wire para lang naman mabilis yung paggawa natin. Tignan natin dito. Yan. Ito ay patapon na kasi lumubo na. Subok lang natin kung uubra, kung hindi di walay. Okay? Kasi hindi ako mahilig magtapon ng mga sira na kasi ang pagkakaalam ko ay darating yung mga araw na kailangan din natin yon, hahanapin natin, kaso nanghihinayang tayo dahil natapon na natin. Okay, so ngayon ito na, dito na natin ma-apply or magagamit ang ating nalalaman sa paggamit ng mga basura. Okay. So, kabit natin dito. Ito yung kanyang positive at ito yung kanyang negative. Lagay natin dito sa lagyan natin ng hinang. Ito pang mabilisan lang, just a demo lang.
Para mapakita lang natin kung uubra. Kung hindi, di walay. Ang sa akin lang naman yung pagka-analyze ko lang ng ano, ng yan. So, pasensya na kahit mahaba, pero subukan lang natin kung pwede. So, dito yun yung kumunik yung baterya, at dito rin tayo kukuha ng ating terminal. Iiwanan natin dito ng konting kulay. O yan o, may, para hindi tayo malito mamaya sa pagbalik kung sakaling hindi uubra itong ginawa natin. Yan. Kung hindi siya uubra, ibig sabihin mali itong ginawa ko. Kasi kahit hindi ko ito mayari, haharapin ko si customer dahil sila dinala nila sa akin, sira naman. Ngayon, ako na nga yung nagpapasakit ng ulo, nag-iisip kung paano mabigyan ng solusyon yung problema na binigay nila sa atin na mga technician. Ngayon, tayo pang sisihin. Hindi naman pwede yun. Ayun. Tapos, titingnan natin ngayon dito kung meron bang supply na lumabas mula dito sa ating baterya. Ayan. So, nakita nyo? Kanina 3.15. So, may lumabas na 3.15 kanina dito. Dito sa baterya may 3.15 pero walang lumalabas sa dalawang wire na ito na itim at pula. Ngayon, nung naikabit na natin yung mula dito sa cellphone na sa battery ng cellphone na sira na lumubo na, tingnan natin ngayon dito sa dalawang terminal na pula at itim ay meron ng 3.15. Kanina 3.15 ito. Yan. Ngayon dito sa wiring meron ng 3.15. Ang gagawin ko dito ay dahil naikabit ko na para sa pansamantalang pagsubok or pagtest kung lalabas yung voltahe dito. Ngayon, ikabit na natin siya dito sa ating circuit. Siguraduhin lang na tama. Ngayon, ito, meron negative sign at positive sign. Okay? Yan o, positive at negative. So, yung itim, ilalagay natin dito sa negative. Yan. Ayan. Tapos yung positive, ilalagay natin dito. Yung pula, ilalagay natin dito sa positive. Yan. Okay? Ngayon, susukatin natin yung supply dito sa ating circuit. Ayan. Ano naman yung tester natin. Okay? Ayan o. Merong 3 volts. Pag i-power on natin itong ating power switch or volume with switch, yan o, ayan, bumagsak. Okay, bumagsak, ibig sabihin lobat itong ating baterya. Ngayon, ikakabit na natin yung, nakakabit na yung ating charger, at ito yung ating plug. Kahit mahaba ang video na ito, bahala kayo kung tapusin nyo panoorin, pero mahalaga ito para sa inyo. Okay? Ilagay na natin dito. Ayan, meron ng ilaw, nakakulay blue na. Ibig sabihin, pag na-off siya ay namamatay ang ilaw. Pag power on natin ay umiilaw siya. Ibig sabihin, okay yung charger na ito. Ngayon, ilalagay na natin yung, i-plug in na natin yung ating charger. Okay? Ayan. Susukatin natin ngayon dito yung ating baterya. Ayan. So, may 3.6 na siya. Okay? Ibig sabihin ay nag-charge na. Dahil tumawid na yung charger doon sa battery. Ayan o. Kung makikita natin, ito na siya. Ayan. Yung ilaw, lumilipat-lipat dito sa battery sign at charging sign. Ibig sabihin, nagcha-charge na tayo. I-off natin itong switch. Ayan. Makikita, di ba? Wala.
Ngayon, i-on natin. Ayan. Umilaw. And then, ayan, nag-charge na. Ibig sabihin, kahit basura itong sa lumubong baterya ng cellphone, ay pwede natin gamitin dito sa nasunog na charging amplifier na sinunog nung magaling na kung sino man yun, bahala na siya. Basta ang importante, mapakinabangan pa yung basura na patapo na sana, pero meron pang makukuha na charging amplifier. Kasi 3.7 itong ating cellphone battery at 3.7 din itong baterya ng ating Bluetooth speaker. So yun lang. Kaya yung mga lumubong baterya, marami akong nakaipon doon. Hindi ko yun tinatapon. Kasi yung nasa isip ko, darating ang araw na meron tayong makukuha dito. At ito na nga ang pinakahihintay natin. Ngayon, nagta-charge na sa, hihintayin ko na lang na mapuno ito. I-monitor ko na lang na kung nagkakarga siya o hindi. Karga nga, Tagalog yun, yung charging English yun. Okay? So, hindi ko na ipapakita pa kung napuno or nag-okay yung unit, yung ating Bluetooth speaker. Yung pinaka problema lang niya ay nawala yung charging pin. Tapos nung nakabit ko, hindi nagcha-charge. Ngayon, sinuri ko yung baterya, may sunog pala or may sunog pala. At wala naman tayong mabilhan nito. So anong gagawin natin? Ibalik natin yung unit sa may-ari. Kaibigan ko pa naman yon, Toto email yon. At kanina nakahingi ako ng tulong sa kanya. At hindi naman ako nagkamali sa pagpunta sa kanya na matulungan ako sa aking problema. Kaya ginawa ko ang lahat para maibalik ko yung tulong na ibinigay niya sa akin. Ito ngayon yung aking kunting kaalaman patungkol dito sa ating simpleng ordinary Bluetooth speaker na nawala yung charging pin pero pinakialaman ng iba, nakalabas yung wiring at nasunog yung kanyang charging amplifier. Then wala akong naisip na paraan kundi doon sa mga lumubong lumang cellphone battery na nakikita ko habang may binabaklas ako dati na merong mga charging amplifier doon. So ito na nga, dumating ng panahon yung matagal nang nakatabi na lumubong baterya ng cellphone ay magagamit pa rin pala. So ito na siya, kung inyong makikita, ayan. So sana'y makatulong itong aking video sa ating mga kasamaan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa tech vlogger. Ito lang po ay naaayon lang po sa aking kunting kaalaman at yung pag-a-analyze ng mga sitwasyon sa ating mga ginagawa. So kung bago ka pa lang sa aking channel at ikaw ngayon ay nanonood, sana i-subscribe mo itong aking channel at ipamahagi mo pa sa iba in English, share it, i-share mo at baka mapakapulutan ng aral at makatulong sa iba. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw. Mabuhay ang electronics technician, ang electronics tech vlogger, lalong-lalo na yung ating mga minamahal na kaibigan at mga magagaling na technician. Basic Bob, huwag niyong kalimutan, puntahan yung kanyang channel kasi lahat ng klase ng amplifier ay ginagawa niya. Magaling yun, magaling na magaling. At yung ating isang kilala din na magaling si Mujajus Technique at meron pa siyang meron na siyang Lazada. I-search nyo lang yung Mujajus Technique. Nandiyon meron siyang mga
panindang mga parts ng different kinds of LCD TV, LED TV board. At kung ano, doon sa kay Sir Ed, panoorin nyo ang kanyang channel. Magaling at maraming alam sa paggawa ng LED TV. Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics, Sir Rapi, mga magagaling. Puntahan nyo ang kanilang mga channel. Fix in Review, Difficulty in Electronics, Levoy Technician, Protect, Sir Ed, Mujadjus Technique, Ryan Crucitech, Basic Bob, at Lyodatech. Maraming mga nagtuturo sa YouTube. Puntahan nyo ang kanilang mga channel at may mga kukuha kayong kaalaman sa kanilang mga channel. So hanggang dito na lang itong aking video. At patuloy pa rin nagta-charge. Muli, ito po si Andy Rabino TV Tech. Magkikita tayo sa susunod kong video. Magandang buhay. God bless. At salamat sa suporta. Paalam. Bye-bye.